Isipin natin ang isang senaryo kung saan ang kayamanan at kababaang loob ay nagtatagpo sa isang hindi inaasahang paraan. Sa isang lungsod kung saan ang pagpapakita ng yaman at kasimplihan ay nagsasama, isang milyonaryo ang nangutya sa kanyang sariling kapatid dahil sa kanyang simpleng buhay at simpleng mga damit. Si Leonardo, ang milyonaryo, ay hindi nakakita ng higit pa sa pagkabigo sa landas ni Gustavo, ang kanyang kapatid, na nahihirapan para makasurvive. Ngayon, maghanda kang matutunan ang kwento na walang inaasahan. Sa loob ng isang taon, ang buhay ni Gustavo ay nagkaroon ng isang nakakagulat na pagbabago na nagpaiwan sa lahat na bukas ang bibig. Ang tila simpleng pang-aasar ay naging isang paglalakbay ng pagbabago at pagtagumpay. Paano? Sa pamamagitan ng determinasyon at tapang, nabago ni Gustavo ang kanyang buhay at hinarap ang lahat ng inaasahan? Sundan ang nakakagulat na kwentong ito at alamin kung paano maaring magbago ang lahat sa loob ng isang taon, na nagpapakita na kahit sa gitna ng pagsubok, may liwanag sa dulo ng tunnel. Huwag palampasin ang pagkakataon na ma-inspire at makita kung paano maaring maging possible ang impossible. Mag-subscribe na ngayon at huwag palampasin ang kwento na magbibigay inspirasyon at magpapasorpresa sa iyo. Sa puso ng isang masigla at abalang lungsod, kung saan ang mataas na gusali ay sumasalubong sa langit at ang mga kalye ay laging puno ng mga nagmamadali, naninirahan ang dalawang magkapatid na ang buhay ay hindi maaring maging mas magkaibang. Si Leonardo at Gustavo ay hindi mapaghihiwalay noong bata pa sila, nagbabahagi ng mga pangarap at tawanan, ngunit ang tadhana ay nagdala sa kanila sa magkaibang landas. Si Leonardo, ang pinakamatanda sa dalawa, ay nakamit ang isang maliwanag na tagumpay sa mundo ng negosyo. Ang kanyang pangalan ay kilala sa lahat ng pinansyal na bilog, at siya ang epitome ng kayamanan at kapangyarihan. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga mataas na antas ng pulong at $1,000,000 na negosasyon. Siya ay naninirahan sa isang marangyang mansyon, na may isang panoramikong tanawin ng lungsod na tila walang katapusan. Ang kanyang mamahaling sasakyan, na nagniningning sa ilalim ng araw, ay isang pagpapakita ng kanyang matagumpay na pagkatao. Si Leonardo ay may lahat ng bagay na maaring bilhin ng pera, mga branded na damit, mahal na relo, at isang masiglang buhay panlipunan, na papaligiran ng mga maimpluwensyang tao. Sa kabaligtaran, si Gustavo, ang kanyang nakababatang kapatid, ay namumuhay sa isang napakaibang realidad. Habang si Leonardo ay nasisiyahan sa mga luho ng buhay, si Gustavo ay nagsisikap na makasurvive. Ang kanyang tahanan ay isang maliit na apartment sa isang simpleng lugar, kung saan ang manipis na pader ay hindi kayang itago ang ingay mula sa kalye. Si Gustavo ay may isang simpleng trabaho sa isang lokal na tindahan, kung saan siya ay kumikita lamang ng sapat para matustusan ang kanyang mga pangunahing pangangailangan. Ang kanyang mga damit ay simple at medyo luma na, at ang sasakyang kanyang ginagamit ay isang lumang modelo na nakaranas na ng mas magagandang araw. Bawat araw para kay Gustavo ay isang labanan upang makarating sa katapusan ng buwan, at siya ay halos walang oras para mangarap ng higit pa sa pang-araw-araw na survival. Ang kaibahan sa pagitan ng magkapatid ay halata sa bawat detalye ng kanilang buhay. Habang si Leonardo ay naglalakad sa kanyang elegante na seda na suit at kumikinang na sapatos, si Gustavo ay nakasuot ng mga damit na medyo naputpod na, ngunit puno pa rin ng dignidad. Si Leonardo ay dumadalo sa mga marangyang kaganapan at sopistikadong hapunan, napapaligiran ng mga taong nasa mataas na antas, habang si Gustavo ay ginugugol ang karamihan ng kanyang oras sa masigasig na pagtatrabaho at pag-alaga sa araw-araw na responsibilidad, na may kaunting oras para sa sarili. Ang pagkakaibang iyon ay hindi lamang materyal, kundi pati na rin emosyonal. Si Leonardo, sa kanyang tagumpay at pinansyal na seguridad, ay may halos hindi matitinag na tiwala sa sarili. Hindi niya nakikita ang pangangailangan na mag-alala sa mga pangkaraniwang problema, at madalas na nararamdaman ang pagiging superior sa mga taong nasa mahirap na sitwasyon, kasama na ang kanyang sariling kapatid. Si Gustavo, sa kabilang banda, ay nagdadala ng bigat ng mga paghihirap at patuloy na nagsisikap na panatilihin ang pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Sa ganitong senaryo ng pagkakaiba, ang tadhana ay naghahanda upang ilunsad ang isang serye ng mga kaganapan na magbabago sa buhay ng magkapatid sa paraang hindi inaasahan ng sinuman.
Ang tila isang hindi maya-angkop na pagkakaiba sa pagitan ng isang taong may lahat at isang taong naglalaban para sa sapat ay malapit nang maging isang kwento ng pagtagumpay, pagtubos at pagbabago. Isang maaraw na hapon sa lungsod, at ang kapaligiran ay puno ng buhay mula sa paggalaw ng mga tao sa isang prestihiyosong kaganapan. Ang eleganteng sala ng kasyahan ay pinalamutyan ng marangyang velvet na kurtina at kumikislap na mga chandelier na tila mga bituin na bumababa mula sa langit. Ang pulang karpet na patungo sa pangunahing pasukan ay patunay ng mataas na status ng mga panauhin. Sa gitna ng lahat ng ito, si Leonardo, ang tao ng gabi, ay may mataas na tindig at suot ang kanyang pinasadya na suit na tila nagliliwanag sa sariling liwanag. Si Leonardo ay nasa rurok ng kanyang tagumpay, at ang kanyang tiwala ay halata sa bawat kilos. Siya ay nakikipag-chat sa ibang mga importanteng panauhin, tumatawa at nagigestur na may natural na gawin na tanging ang isang taong may ganap na kontrol sa sariling kapalaran ang maaring magkaroon. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa lahat ng nangyayari sa kanyang paligid, at ang kanyang malawak na ngiti ay nagpapakita ng kumpletong kasyahan. Noong ang mga panauhin ay nagsisimula ng mag-ayos, isang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari. Si Gustavo, ang kanyang nakababatang kapatid, ay nasa gitna ng karamihan, nagsisikap na manatiling hindi kapansin-pansin. Siya ay nakatanggap ng isang imbitasyon sa huling minuto para sa kaganapan, isang kilos ng kabutihan mula sa isang kaibigan ni Leonardo. Si Gustavo ay nakasuot ng simpleng kasuotan, isang medyo nakamamagang kamiseta at pantalon na medyo luma na. Ang kanyang mukha ay tensyonado, at siya ay gumagalaw ng dahan-dahan. Sinisikap na hindi makaagaw ng pansin sa kanyang kalagayan. Ang ideya ng pagiging nasa isang glamoroso na lugar ay para sa kanya, isang halo ng saya at nerbiyos. Si Leonardo, na palaging nakatuon sa anumang bagay na maaring masira ang imahen ng perpeksyon sa paligid niya, ay napansin ang presensya ni Gustavo. Sa isang kilos na pinagsama ang pag-alipusta at kasyahan, lumapit siya sa isang grupo ng mga tao at, na may malakas at sarkastikong tawa, nagbigay ng isang komento na umabot sa buong sala. Tingnan ninyo kung sino ang nagpasya na dumating, sigaw ni Leonardo, na tinuturo ng bahagya si Gustavo. Mukhang kahit ang mga pinakasimpleng tao, ay nagtatangkang makipagsabayan sa mga dakila ngayon. Ang grupo ng mga panauhin, na dati nang naghangad na humanga kay Leonardo, para sa kanyang tagumpay at charisma, ay nagsimulang tumawa. Ang mga tawa ay lumakas sa lakas at intensity, at ang pansin na dapat ay nakatuon sa kasyahan ay ngayon nakatuon kay Gustavo. Ang mga kuros na tingin at mga malisyosong bulong-bulungan ay dumami, at ang masiglang atmosfera ng kaganapan ay mabilis na naging isang eksena ng discomfort at kahihiyan para kay Gustavo. Si Gustavo ay nagsikap na magtago sa karamihan, ngunit ang kahihiyan ay damang-dama. Ang bawat tawa ay tila isang saksak sa kanyang puso. Naramdaman niyang uminit ang kanyang mukha, at ang pagnanais na mawala ay naging halos hindi makakaya. Ang mga salita ni Leonardo ay hindi lamang isang casual na komento. Ito ay isang pampublikong pang-uyam na hindi lamang umabot sa kanyang simpleng damit, kundi pati na rin sa kanyang dignidad at mga pag-asa. Ang sitwasyon ay lumala nang si Leonardo, na may tapang na tila walang hanggan, ay nagsimulang ilarawan ang kasimplihan ni Gustavo ng may labis na detalye at malupit na pangungutya. Palagi kong hinangaan ang tapang ng mga nagtatangkang makihalubilo sa isang mundo na hindi naman nila kinalakihan. Sabi ni Leonardo, ang kanyang tinig ay puno ng sarkasmo. Siyempre, hindi pareho ang estilo, ngunit kahanga-hanga ang pagsisikap. Ang tawanan ng mga tao ay nahalo sa musika ng kaganapan, na lumilikha ng isang malupit na sinfonya na umuukit sa bawat sulok ng bulwagan. Naramdaman ni Gustavo ang isang alon ng kalungkutan at kawalang pag-asa. Ang kanyang mga luha ay halos pumatak, ngunit pinilit niyang huwag ipakita ang kahinaan. Ang kaganapan, na dapat sana ay isang pagtingin sa isang mundo na hindi niya tunay na kinabibilangan, ay naging isang pampublikong bangungot. Ang hindi napansin ni Leonardo ay na ang kanyang pangungutya ay hindi lamang naglalantad ng kahinaan ng kanyang kapatid, kundi pati na rin ay lumilikha ng isang bagyong empatiya at pagkagalit sa ilang mga panauhin na nakasaksi sa eksena. Bagaman karamihan sa kanila ay abala sa pagtawa, ang ilan ay nagsimulang makaramdam ng lumalaking pagkabahala sa malupit na pagtrato. Kaya,
Ang episodyo ay nag-unfold sa isang halo ng tawanan at kahihiyan, na lumilikha ng isang larawan na magiging mahirap tanggalin sa mga alaala ng lahat ng naroroon. Ang akto ng pang-insulto ni Leonardo ay hindi lamang nag-iwan kay Gustavo na devastated, kundi tinandaan din ang simula ng isang paglalakbay na nangakong magdadala ng isang hindi inaasahang at kapanapanabik na pagbabago. Pagkatapos ng pampublikong kahihiyan, umalis si Gustavo mula sa eleganteng bulwagan na may mabigat na puso at mga mata na punong-puno ng luha. Ang eksena sa kaganapan ay tila isang sugat na bukas na walang katapusan. Ang bawat hakbang patungo sa salida ay isang monumental na pagsisikap, na parang ang kahihiyan at sakit ay nagpapakita sa bawat paggalaw ng kanyang katawan. Ang daan pabalik sa bahay ay isang parada ng masakit na mga pag-isip at mapait na mga pagsasalamin. Si Gustavo ay nasa tahimik na kalagayan, ang kanyang lumang kotse, isang modelo na may higit sa isang dekada, ay tila mas nasira sa gabing iyon. Ang mahina na liwanag ng mga headlights ay halos hindi nakakailaw sa kalsadang nasa harap niya, na parang kahit ang lungsod ay may kamalayan sa kanyang kalungkutan. Pagdating sa kanyang payak na apartment, ang kalungkutan ay tila ang tanging kasama na mayroon siya. Ang manipis na peder at ang ingay mula sa trapiko sa kalye ay hindi nag-alok ng aliw, kundi nagpapaalala lamang ng malupit na realidad na kanyang hinaharap araw-araw. Umupo si Gustavo sa sofa, isang piraso ng kasangkapan na napakaamat, at pinayagan ang kanyang ulo na mahulog sa pagitan ng kanyang mga kamay. Ang eksyon ng mga tawa ni Leonardo ay patuloy na umaabot sa kanyang isipan, isang malupit na paalala ng pagwawalang bahala na kanyang dinanas. Naramdaman niya ang sakit sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi lamang ang kahihiyan ang nagpapahirap sa kanya, kundi ang nakakapagod na pakiramdam ng pagwawalang bahala. Para bang bawat tawa at bawat sulyap ng pang-uyam ay nagtanggal ng kaunti ng panloob na liwanag na palagi niyang sinisikap na mapanatiling bukas. Si Gustavo ay gumugol ng buhay na nagsisikap na mapabuti ang sarili, ngunit ang gabing iyon ay tila isang malupit na sampal sa kanyang dignidad at pag-asa. Ngunit, sa kabila ng desperasyon na umuubos sa kanya, mayroong isang bagay sa loob ni Gustavo na hindi lubos na sumusuko. Sa gitna ng sakit at kalungkutan, isang maliit na spark ng determinasyon ang nagsimulang lumiwanag. Alam niyang hindi siya maaring sumuko sa pagkatalo. Ang paningin ng kanyang kapatid na nagtatawa sa kanyang kapalaran ay isang matinding paalala ng kung sino siya ay ayaw maging, isang taong nalulupig ng mga kalagayan. Sa gabing iyon, si Gustavo ay gumawa ng isang bagay na bihira niyang gawin, pinayagan niyang mangarap. Sa halip na magpaalam sa pagkadismaya, nagsimula siyang gumawa ng isang mental na listahan ng lahat ng maaari niyang gawin upang baguhin ang kanyang buhay. Alam niyang magiging mahirap ang daan at puno ng mga hadlang, ngunit ang ideya ng pagbabago ng kanyang sitwasyon ay naging isang malinaw at konkretong layunin. Tumayo si Gustavo mula sa sofa at pumunta sa isang maliit na mesa sa kusina, kung saan kinuha niya ang isang blok ng papel at isang panulat. Sa mahina na ilaw ng kusina bilang tanging saksi, nagsimula siyang magsulat. Ang kanyang mga tala ay simple, ngunit puno ng isang naglalagablab na determinasyon. Maghanap ng bagong trabaho, isinulat niya. Matutong ng bagong kasanayan. Mag-ipon ng bawat sentimo na possible. Bawat salitang isinulat ay isang tahimik na pangako sa sarili, isang pahayag na hindi siya magiging takda sa kahihiyan na dinanas niya. Habang umuusad ang gabi, si Gustavo ay nakaramdam ng halo ng kalungkutan at pag-asa. Ang desperasyon ay hindi nawala, ngunit ngayon ay hinuhubog ito sa isang mas produktibong bagay. Alam niyang ang daan ay magiging mahirap at ang mga pagsubok ay marami, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang determinasyon na tila hindi matitinag. Ang sakit ng kahihiyan ay naging gasolina para sa pagbabago. Sa unang sinag ng araw sa umaga, sinimulan ni Gustavo ang paggawa ng mga pagbabago na ipinangako niya sa sarili. Nag-enroll siya sa mga online na kurso, naghahanap ng mga oportunidad sa trabaho, at nagsimulang mag-ipon ng bawat sentimo na may metikulosidad na hindi pa niya naranasan noon. Ang kanyang buhay ay malayo pa rin sa pagiging madali, ngunit bawat maliit na tagumpay, bawat hakbang patungo sa kanyang layunin, ay isang paalala na nasa tamang landas siya. At ganito, ang kwento ni Gustavo, na minarkahan ng sakit at kahihiyan, ay nagsimulang magbago sa isang paglalakbay ng pagtagumpay.
Ang daan ay magiging mahirap at puno ng mga hamon. Ngunit ang determinasyon na natagpuan niya sa gabing iyon ng kalungkutan ay magiging susi sa isang pagbaliktad na hindi inaasahan ng sinuman. Pagkatapos ng gabi ng malalim na pagninilay at determinasyon, nagising si Gustavo na may bagong pakiramdam ng layunin. Ang araw ay sumisikat sa mga bintana ng kanyang payak na apartment, na nagbibigay ng malambot na liwanag sa gasgas na sahig. Ang unang bagay na ginawa niya ay tumingin sa listahan na isinulat niya noong nakaraang gabi. Sa isang malalim na buntong hininga, inihanda niya ang kanyang sarili para simulan ang kanyang paglalakbay ng pagbabago. Ang hamon na pinili ni Gustavo na harapin ay monumental. Alam niyang ang pagbabago ng kanyang buhay ay hindi magiging madali, ngunit determinado siyang gawin ang lahat ng kinakailangan. Sa isang malakas na cup para sa enerhiya, umupo siya sa harap ng kanyang lumang komputer, isang modelo na nagkaroon ng mas magagandang araw, ngunit patuloy pa ring gumagana. Ang unang gawain ni Gustavo ay ang makahanap ng bagong trabaho. Si Gustavo ay naglalaan ng oras sa pag-review ng kanyang resume, pag-update ng kanyang mga kasanayan, at pag-angkop ng kanyang cover letter. Siya ay naghahanap ng mga bakante sa iba't ibang mga website ng trabaho, nagpapadala ng mga aplikasyon, at sinusundan ang bawat pagkakataon na may pag-asa at tiyaga. Ang bawat negatibong tugon na natanggap niya ay hindi siya pinanghihinaan ng loob, kundi sa kabaliktaran, ito ay nagtutulak sa kanya na magpursige pa ng higit. Habang naghahanap siya ng trabaho, nagpasya rin si Gustavo na mag-invest sa sarili. Nag-enroll siya sa mga online na kurso na maaring magpabuti sa kanyang mga kasanayan at magbukas ng mga bagong pintuan para sa kanyang karera. Sa gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho sa kanyang kasalukuyang trabaho, si Gustavo ay naglalaan ng oras sa pag-aral at pagkatuto. Binibigay niya ang kanyang buong konsentrasyon sa bawat aralin. Alam na ang bawat bagong kasanayan na natutunan ay isang hakbang patungo sa kanyang layunin. Ang sipag sa trabaho ay hindi lamang limitado sa aspeto ng propesyonal. Si Gustavo ay nagtuon din ng pansin sa pagpapabuti ng kanyang kalusugan at kapakanan. Nagsimula siyang mag-ehersisyo ng regular at magluto ng mga masusustansyang pagkain sa bahay, pinalitan ang mga hindi magandang mga gawi sa pagkain na nabuo niya sa paglipas ng mga taon. Ang bawat patak ng pawis at bawat balansing pagkain ay paalala na siya ay ginagawa ang pinakamahusay para sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang paglalakbay ni Gustavo ay malayo sa pagiging madali. Siya ay naharap sa isang serye ng mga hindi inaasahang balakid. Ang washing machine ay nasira, ang lumang sasakyan ay nangangailangan ng patuloy na pagkumpuni, at paminsan-minsan, siya ay nakakaranas ng mga pinansyal na paghihirap na nagpapahirap pa sa kanyang buhay. May mga gabi na halos hindi makayanan ang pagkabigo at pagod. Ngunit kahit na tila ang lahat ay nagwawasak sa kanyang paligid, si Gustavo ay nananatiling umaasa. Siya ay dumaan sa mahihirap na sandali, ngunit palaging nakakahanap ng lakas para magpatuloy. Si Gustavo ay nagsimulang magtaguyod ng positibong pag-isip, inaalala ang kanyang mga layunin, at ang kahalagahan ng bawat hakbang na kanyang ginagawa. Naglalagay siya ng maliliit na paalala sa kanyang salamin at sa komputer, mga salitang pampatibay tulad ng, "Huwag sumuko," at "Bawat pagsubok ay isang pagkakataon." Sa paglipas ng panahon, ang pagsisikap ni Gustavo ay nagsimulang magbunga. Siya ay nakatanggap ng alok para sa isang bagong trabaho, na hindi lamang nag-alok ng mas mataas na sahod, kundi pati na rin ng pagkakataon na magtrabaho sa isang mas kapanapanabik na kapaligiran. Tinanggap niya ang alok ng may kasiyahan at pasasalamat, na alam na ito ay simula ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. Ang bawat araw sa bagong trabaho ay isang bagong pagkakataon upang ipakita ang kanyang mga kasanayan at umunlad sa propesyonal. Bukod dito, ang dedikasyon sa pag-aaral ay nagsimulang magbukas ng mga hindi inaasahang pintuan. Si Gustavo ay nakatanggap ng promosyon sa trabaho at, sa paglipas ng panahon, nagsimula niyang makita ang makabuluhang pagtaas sa kanyang kita. Siya ay nakapag-ipon at nakapag-invest sa pagpapabuti ng kanyang personal at propesyonal na buhay, pati na rin bayaran ang ilan sa mga utang na naipon niya. Ang pagbabago ni Gustavo ay isang maliwanag na halimbawa kung paano ang determinasyon at tiyaga ay maaring magbago ng buhay. Siya ay nakalagpas sa mga pagsubok ng may tapang at walang pagod na nagtrabaho upang makamit ang kanyang mga layunin.
Ang kanyang paglalakbay ay tinatakdaan ng taas at baba, ngunit bawat pagsubok na hinarap ay naglapit sa kanya sa mas magandang hinaharap. Ang patuloy na pagsisikap at hindi matitinag na determinasyon ni Gustavo ay nagpakita sa kanya at sa iba na, sa kabila ng mga pagsubok, posible pa ring baguhin ang sariling kapalaran sa pamamagitan ng pagsisikap at pag-asa. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa lahat ng nakakaalam ng kanyang paglalakbay, pinapatunayan na ang lakas ng loob ay tunay na makakayanan ang anumang balakid. Lumipas ang panahon at, sa loob ng isang taon, ang buhay ni Gustavo ay nagsimulang magbago sa isang kapansin-pansin, bagaman tahimik na paraan. Ang progreso ay hindi agad dumating, ngunit bawat maliit na tagumpay ay nag-ambag sa isang makabuluhang pagbabago sa kanyang buhay. Sa mga unang buwan pagkatapos ng kanyang desisyon na magbago, si Gustavo ay naharap sa maraming pagsubok. Siya ay determinado na iwan ang kahihiyan at sakit na kanyang naranasan, ngunit ang landas ay punong-puno ng mga balakid. Ang mga araw ay mahahaba at nakakapagod, at ang ekstrang trabaho na kanyang tinanggap ay madalas na umaabot hanggang hating gabi. Ang kanyang bagong trabaho, kahit na promising, ay nangangailangan ng dedikasyon at pasensya, at ang mga responsibilidad ay patuloy na tumataas. Sa kabila ng mga paghihirap, si Gustavo ay nanatiling matatag. Nagsimula niyang mapansin ang maliliit na palatandaan ng progreso sa kanyang pinansyal na sitwasyon. Sa simula, ang mga pagbabago ay subtil lamang, isang bayaring utang, isang mas maliit na utang, at isang pakiramdam na, sa wakas, siya ay nagsisimulang kontrolin ang kanyang mga pinansya. Sa bawat buwan na lumilipas, siya ay nakakayang mag-ipon ng kaunti pa, at ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng katuwang at pag-asa. Ang trabaho ni Gustavo ay hindi lamang pisikal, siya rin ay nagsikap na mag-stand out sa kanyang larangan. Siya ay patuloy na nag-aral at naghahanap ng mga paraan upang mapabuti ang kanyang mga kasanayan. Sumali siya sa mga kurso sa pagpapahusay at nagbasa ng mga libro tungkol sa personal at profesional na pag-unlad. Ang kanyang dedikasyon ay nagsimulang mapansin ng kanyang mga superior at kasamahan, na nagsimulang makita siya bilang isang taong hindi lamang competent, kundi pati na rin may promising na potensyal. Habang ang taon ay umuusad, si Gustavo ay nagsimulang makatanggap ng mga papuri at pagkilala para sa kanyang masigasig na trabaho. Napansin ng kanyang mga kasamahan ang kanyang etika sa trabaho at ang kanyang pagnanais na tumulong sa iba. Bagaman siya ay tahimik tungkol sa kanyang mga tagumpay, ang mga resulta ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Siya ay napromote at nakatanggap ng salary increase, na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na mapabuti ang kalidad ng kanyang buhay sa isang tahimik na paraan, nang walang pagpapakitang gilas. Sa pagtaas ng kita, si Gustavo ay nagsimulang magsagawa ng maliliit na pagpapabuti sa kanyang personal na buhay. Siya ay nag-invest sa pagpapagawa ng kanyang apartment, pinalitan ang mga lumang kasangkapan, at lumikha ng isang mas komportable at malugod na kapaligiran. Bagaman ang mga pagbabago ay modest, sila ay nagsilbing isang makabuluhang tagumpay para sa kanya. Ang bawat bagong kasangkapan at bawat maliit na pagpapabuti ay isang refleksyon ng pagsisikap at determinasyon na kanyang ibinuhos. Bukod sa mga material na pagpapabuti, si Gustavo rin ay nagsimulang makaramdam ng pagbabago sa kanyang kalusugan at kapakanan. Ang kanyang routine sa pag-ehersisyo at masusustansyang pagkain na kanyang pinagtibay ay nagsimulang magpakita ng positibong resulta. Siya ay mas energized at tiwala na nagmumula sa kanyang trabaho at personal na buhay. Ang pagbabago ay hindi lamang panlabas, kundi pati na rin panloob. Ang paggalang na unti-unting nakuha ni Gustavo ay hindi lamang mababaw. Siya ay naging halimbawa ng pagtitiyaga at dedikasyon para sa mga tao sa paligid niya. Ang kanyang mga kasamahan at mga kaibigan ay humanga sa kanyang kakayahang harapin ang mga pagsubok at patuloy na umuusad, kahit na kapag hindi madaling mga sitwasyon. Siya ay nagsimulang makita bilang isang tao na nakapagtagumpay sa mga hamon at muling nagbago, na nagbigay sa kanya ng malalim na pakiramdam ng kasiyahan at katuwang. Sa buong taon, si Gustavo ay nanatiling tahimik, iniiwasang ipakita ang kanyang mga tagumpay. Mas pinili niyang kumilos ng may kababaang loob, at patuloy na magtrabaho ng mabuti. Ang kanyang reserbadong pag-ugali ay nagdulot ng mas kapansin-pansin na mga tagumpay,
dahil sila ay nakamit sa pamamagitan ng pagsisikap at walang palamuti. Ang mga taong nakakakilala sa kanya ng mabuti ay maaring makita ang pagbabago sa kanyang buhay, ngunit si Gustavo ay hindi kailanman nagpakitang gilas sa kanyang mga tagumpay. Ang paglalakbay ni Gustavo sa buong taon ay puno ng serye ng mga pagsubok at tahimik na tagumpay, ngunit ang pagbabago ay malalim. Ang kanyang determinasyon at mabigat na trabaho ay hindi lamang nagbuti ng kanyang pinansyal na kalagayan, ngunit nagbigay din sa kanya ng bagong pananaw sa buhay. Siya ay naging halimbawa na sa pamamagitan ng pagtitiyaga at pagsisikap, posible na malampasan ang mga pagsubok at makamit ang mas mabuting buhay, kahit na ang pag-unlad ay nangyayari ng dahan-dahan at tahimik. Ang paglalakbay ni Gustavo, na pinangunahan ng kanyang determinasyon at masigasig na trabaho, ay nagtapos sa isang kamanghamanghang pagbabago. Matapos ang isang taon ng mga pagsubok at tahimik na tagumpay, siya ay nagsimulang makaranas ng makabuluhang pagbabago sa kanyang buhay na nagsasalamin sa tagumpay na kanyang naabot. Ang malaking pagbabago ni Gustavo ay hindi lamang tungkol sa material na kayamanan, kundi pati na rin sa personal na paglago at sa paraan ng pagtanggap niya sa kanyang bagong realidad. Nang natanggap ni Gustavo ang balita ng kanyang promosyon, na sinamahan ng makabuluhang pagtaas sa sahod, ang emosyon ay ramdam. Ang balita ay nagmarka ng simula ng bagong yugto sa kanyang buhay. Siya ay nagtrabaho ng walang pagod upang maabot ang puntong ito, at ngayon siya ay sa wakas ay nakikinabang mula sa kanyang pagsisikap. Ang kanyang mga araw ng pakikipaglaban at pagtagumpay ay tila nagbibigay daan sa isang panahon ng mga tagumpay at katatagan. Ang unang malaking pagbabago na kapansin-pansin sa kanyang buhay ay ang bagong apartment. Pagkatapos ng mga buwan ng pamumuhay sa isang payak at funksyonal na espasyo, si Gustavo ay lumipat sa isang mas maluwang at eleganteng lugar. Ang bagong apartment ay isang refleksyon ng kanyang tagumpay. May modernong mga kasangkapan, sopistikadong dekorasyon, at isang kamanghamanghang tanawin ng lungsod. Ngunit, kabaliktaran sa maaring isipin, hindi nagpakasasa si Gustavo sa mga labis na luho. Ang kanyang estilo ay elegante at Pinipino, ngunit palaging may kasamang simpleng ugnayan. Pinili niya ng maingat ang bawat bagay, tinitiyak na ang kanyang bagong tahanan ay isang refleksyon hindi lamang ng kanyang tagumpay, kundi pati na rin ng kanyang Pinipinong panlasa. Sa pagbuti ng kanyang pinansyal na kalagayan, si Gustavo ay nagsimulang mamuhunan sa mga karanasang dati ay tila hindi maabot. Siya ay naglakbay sa mga lugar na palaging niyang pinangarap na makita, nag-explore ng mga iba't ibang kultura, at sumisid sa mga bagong pakikipagsapalaran. Ang bawat paglalakbay ay isang pagkakataon na palawakin ang kanyang mga pananaw, at pagyamanin ang kanyang buhay sa mga bagong karanasan. Ngunit, kahit na siya ay tinatangkilik ang mga bagong pakikipagsapalaran, siya ay nananatiling tapat sa kanyang mga pinagmulan, laging bumabalik sa kanyang trabaho na may parehong dedikasyon at kababaang loob na nagdala sa kanya sa tagumpay. Si Gustavo ay nagsimulang makialam sa mga layunin na mahalaga sa kanya. Sa tagumpay sa pinansyal, siya ay nakaramdam ng kakayahang tumulong sa mga taong dumaranas ng mga kahirapan na naranasan niya. Nagsimula siyang mag-donate sa mga charitable na institusyon at makibahagi sa mga proyekto sa komunidad. Sumusuporta sa mga inisyatiba na naglalayong mapabuti ang buhay ng mga tao sa kanyang komunidad. Para kay Gustavo, ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasa material na mga ari-arian, kundi pati na rin sa positibong epekto na maaari niyang magkaroon sa buhay ng iba. Ang tagumpay ni Gustavo ay nagdala din ng mga pagbabago sa kanyang personal na buhay. Nakahanap siya ng oras upang palakasin ang mga relasyon na naiwasan niyang pansin sa mga taon ng kanyang pakikipaglaban. Sa kanyang bagong katatagan, siya ay nagkaroon ng pagkakataong maglaan ng higit pang oras sa pamilya at mga kaibigan, lumilikha ng mahahalagang alaala at pinapalakas ang mga ugnayan. Ang mga pagtitipon ng pamilya at mga pagdiriwang kasama ang mga kaibigan ay naging mga pagkakataon ng tunay na kasiyahan, na nagbibigay ng positibong kaibahan sa mga mahihirap na panahong kanyang naranasan. Sa kabila ng mga pagbabago sa kanyang buhay, si Gustavo ay nanatiling mapagpakumbaba sa kanyang kayamanan. Patuloy siyang namumuhay ng simple, iniiwasan ang labis na pagpapakita ng kanyang yaman. Napansin ng kanyang mga kaibigan at kasamahan na, sa kabila ng tagumpay, siya ay nananatiling parehong tao na kanilang kilala at hinahangaang. Ang kanyang diskarte ay balansyado,
Alam niyang pahalagahan ang mga gantimpala ng kanyang masigasig na trabaho, ngunit palaging may kasamang pakiramdam ng kababaang loob at pagpapahalaga. Si Gustavo ay naging simbolo ng tunay na tagumpay. Hindi siya nagpadala sa pagpapakita ng yaman, kundi ginamit ang kanyang bagong posisyon upang lumago bilang tao at tumulong sa iba. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa mga tao sa paligid niya na maniwala na, sa pamamagitan ng determinasyon at masigasig na trabaho, posible na baguhin ang buhay at makamit ang mga pangarap na dati ay tila hindi maabot. Ang pagbabago ni Gustavo ay hindi lamang tungkol sa pera o ari-arian, kundi sa kung paano siya umunlad bilang individual. Ginamit niya ang kanyang tagumpay bilang isang plataporma upang makagawa ng pagkakaiba, pinapanatili ang kanyang pagkakakilanlan, at patuloy na pinahahalagahan ang mga bagay na talagang mahalaga. Ang kanyang paglalakbay ay isang maliwanag na halimbawa kung paano ang tunay na kayamanan ay nakikita sa paraan ng pamumuhay at pagbabahagi ng mga tagumpay sa iba. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog nang matanggap ni Gustavo ang hindi inaasahang imbitasyon para sa isang pulong kasama ang kanyang kapatid na si Leonardo. Ito ay isang formal na imbitasyon, ipinadala na may kalkuladong malamig na tono, na nagsasalita tungkol sa isang tanghalian sa isang marangyang restaurant sa lungsod. Para kay Gustavo, na nakamit ang kapansin-pansing tagumpay at pinanatiling tahimik ang kanyang profile, ang imbitasyon ay tila isang simbolo ng bagong yugto sa kanyang buhay. Tinanggap niya ito, ngunit ang nararamdaman ay isang halo ng pagkamangha at kaba. Ang restaurant kung saan naka-schedule ang pulong ay isa sa mga pinakasopistikadong sa lungsod, na may pinakapinong dekorasyon at isang kamangha-manghang tanawin. Pagpasok niya, sinalubong siya ng karaniwang kagandahang loob ng mga tauhan, na nagdala sa kanya sa isang nakalaan na mesa. Habang naghihintay, pinagmasdan niya ang paligid. Mga eleganteng mag-asawa at mga grupo ng mga kaibigan sa masigasig na pag-usap, na nag-ambag sa isang kapaligiran ng sopistikasyon at tagumpay. Sa wakas, dumating si Leonardo. Nakasuot siya ng isang perpektong suit, at nagkaroon ng kumpiyansang postura ng isang tao, na sanay na maging sentro ng pansin. Ang ekspresyon sa mukha ni Leonardo, ay puno ng nakatagong sorpresa nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Gustavo. Ang huling bises na nakita sila, si Gustavo ay isang taong nagtatangkang makaligtas. Ngayon, tila isa siyang taong nagbago, may ningning ng kumpiyansa at katuwang na hindi nakakaligtaan. Bumati si Leonardo kay Gustavo ng may magalang na ngiti, ngunit may tensyon sa hangin. Pareho silang umupo, at habang ang waiter ay nagdadala ng menu, ang katahimikan sa pagitan nila ay halos mahahawakan. Ang maaring maging isang casual na pag-uusap ay puno ng mga subtext, at hindi nasabi na emosyon. Nagsimula ang pag-usap sa isang formal na tono, na may mga tanong tungkol sa trabaho at buhay ni Gustavo. Ngunit hindi maitatago ni Leonardo ang kanyang pagkaka-interes. Napansin niya ang bagong gupit ng buhok ni Gustavo, ang sopistikadong relo na nasa kanyang pulso, at ang paraan ng kanyang paggalaw na may tahimik na kumpiyansa. Maliwanag na ang pagbabago ay hindi lamang sa panlabas. Si Gustavo, sa kanyang bahagi, ay tumugon ng may mahinahong pag-isip. Nagsasalita siya tungkol sa kanyang mga karanasan ng may kontrol, umiiwas na magyabang sa kanyang mga tagumpay. Ngunit imposibleng hindi mapansin ang pagkakaiba sa kanyang tono at sa paraan ng kanyang pagpresenta. Nagsalita siya tungkol sa kanyang mga paglalakbay, mga proyektong kinabibilangan niya, at mga taong nakilala. Lahat ay may seguridad na malakas na kumukontra sa imahe ng kawalang katiyakan at desperasyon na naalala ng kanyang kapatid. Sinusubukan ni Leonardo na panatilihin ang kanyang kalmado, ngunit ang hindi komportableng pakiramdam ay halata. Madalas niyang iniwas ang tingin sa menu o sa tanawin mula sa bintana, habang ang kanyang isip ay nagpoproseso sa pagbabagong nangyari kay Gustavo. Ang ironya ng pagtingin sa kanyang kapatid, na dating pinagtatawanan at minamaliit, na ngayon ay isang taong hinahangaan at iginagalang, ay mahirap lunukin. Sinusubukan niyang intindihin kung paano nangyari ang ganitong pagbabago sa loob ng maikling panahon. Tumaas ang tensyon nang ang pag-uusap ay umabot sa nakaraan. Nagbigay si Leonardo ng isang pangkaraniwang komentaryo tungkol sa mga pagsubok na hinarap ni Gustavo, at si Gustavo, sa isang kalmadong tono at may kontrol, ay ipinaliwanag kung paano ang mga pagsubok na iyon ay humubog sa kanyang pagkatao.
Ang komentaryo ni Leonardo ay tila isang pagtatangkang mabawasan ang tagumpay ni Gustavo, ngunit sa halip, ito ay nagbigay din kung gaano kalalim ang kanyang pagpapalampas sa potensyal ng kanyang kapatid. Habang ang tanghalian ay nagpatuloy, ang mga salita sa pagitan nila ay maingat na pinili. Sinubukan ni Leonardo na magtanong tungkol sa negosyo at pamumuhunan, marahil sa pag-asam na mas maunawaan kung paano nakamit ni Gustavo ang kanyang tagumpay. Tumugon si Gustavo ng may katumpakan at kaliwanagan, pinananatili ang isang propesyonal na pag-uugali. Ang pag-usap ay magalang, ngunit may malinaw na paghahati sa pagitan nila. Si Leonardo ay hindi comfortable, at si Gustavo ay determinado na ipakita na ang kanyang pagbabago ay lehitimo at tunay. Habang papatapos na ang pulong, parehong tumayo sila at nagbatyan ng magiliw. Nag-alok si Leonardo ng isang pilit na ngiti at nagmadaling pamamaalam, na parang nais na umalis ng mabilis. Si Gustavo, sa kabilang banda, ay nanatiling tahimik at may taos-pusong ngiti. Ang tanghalian ay naging isang sandali ng tahimik na pagtutuos at pagsisiwalat, kung saan kinailangang harapin ni Leonardo ang katotohanan ng kanyang nakaraang pag-ugali at ang kapansin-pansing pagbabago sa kanyang kapatid. Ang pag-alis mula sa restauran ay sinamahan ng isang pakiramdam ng pagmumuni-muni para sa kanilang dalawa. Bumalik si Leonardo sa kanyang mundo ng karangyaan at katayuan, habang si Gustavo, na may pakiramdam ng katuwang at kaunting lungkot, ay nagpatuloy patungo sa kanyang susunod na hamon. Ang muling pagkikita ay hindi nalutas ang lahat ng isyu sa pagitan ng magkapatid, ngunit nagsilbing isang makapangyarihang paalala kung gaano kalaki ang maaring magbago ang buhay, at kung gaano posibleng lumago at malampasan ang mga pagsubok, kahit na ang nakaraan ay tila isang hadlang na hindi masusumpungan. Ang araw ay lumulubog na, pinipinturahan ang langit ng mga gintong at kahel na kulay habang muling nakikita sina Leonardo at Gustavo. Sa pagkakataong ito sa isang mas personal at casual na kapaligiran, ang sala ni Gustavo. Matapos ang mga linggo mula sa tensyonadong tanghalian sa restauran, kung saan ang tensyon ay patuloy na sumasabit sa hangin, nagpasya si Gustavo na oras na upang makipag-usap ng bukas tungkol sa kanyang paglalakbay. Ang sala ay pinalamutyan ng isang halo ng modernidad at kasimplihan. Ang mga peder ay pinapalamutyan ng ilang di maingay na likhang sining, at isang malambot na karpet ang nagtakip sa sahig na kahoy. Ang mga bintana, mula sahig hanggang kisam, ay nagpapahintulot sa malambot na liwanag ng hapon na magbigay ng liwanag sa paligid, na lumilikha ng isang mainit na atmosfera. Nag-imbita si Gustavo kay Leonardo para sa tsaa, isang simpleng kilos na tila may malaking bigat. Dumating si Leonardo ng eksakto sa oras, na may aura ng formalidad na palaging kasama niya. Pumasok siya sa sala at binati si Gustavo ng isang maikling ngunit taos-pusong yakap, na nagpapakita ng kaunting pagkaka-interes sa kung ano ang mangyayari. Si Gustavo, na may mainit na ngiti at tahimik na kapanatagan, ay nagdala sa kanya sa sofa, kung saan sila ay parehong umupo. Nagsimula ang pag-usap sa isang casual na tono, na nagtanong si Gustavo tungkol sa pinakabagong proyekto ni Leonardo at sa pag-unlad ng kanyang buhay propesyonal. Ngunit hindi nagtagal, nagbago si Gustavo ng paksa. Iniukit ang pag-usap patungo sa sarili niyang daan na tinahak. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng halo ng emosyon, at pagmamalaki habang nagsimula siyang ibahagi ang mga detalye ng kanyang paglalakbay. Leonardo, nagsimula si Gustavo, ang kanyang boses ay matatag ngunit puno ng damdamin. Mayroong isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Hindi ito tungkol lamang sa kung ano ang aking nakamit, kundi kung gaano nagbago ang aking buhay mula noong huling pagkikita natin. Tumigil siya, tinitingnan ang ekspresyon ni Leonardo, na ngayon ay puno ng pagkaka-interes at kaunting pag-aalala. Nagsimula si Gustavo na ilarawan ang kanyang landas na may taos-pusong katapatan. Naalala mo ang araw na iyon sa restauran? Sa panahong iyon, nagsisimula pa lamang akong makakita ng maliit na liwanag sa dulo ng tunnel. Ngunit ang hindi ko nasabi sa iyo ay kung paano ang liwanag na iyon ay naging isang maliwanag na ilaw na nagbigay liwanag sa buong aking landas. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag kung paano, sa pamamagitan ng walang pagod na pagsisikap at matinding dedikasyon, siya ay nakamit ng mahahalagang tagumpay. Nagsalita siya tungkol sa mga gabi ng pag-o-overtime, nagtatrabaho sa mga proyekto at ideya na dati ay tila imposible.
Detalye niya ang mga sandali ng pagdududa at ang maliliit na tagumpay na, kapag pinagsama-sama, ay naging malalaking tagumpay. Binanggit ni Gustavo ang mga pinansyal na hamon na hinarap niya at kung paano, sa paglipas ng panahon, nagsimulang makita ang mga bunga ng kanyang masigasig na trabaho. Ibinahagi niya ang mga kwento ng nasisiyahang kliyente, matagumpay na pamumuhunan, at ang paraan ng pagkakaroon ng kanyang buhay ng mas maraming katatagan at kasiyahan. Sa wakas, dumating si Leonardo. Siya ay nakasuot ng isang perpektong suit, at may kumpiyansang postura ng isang tao, na sanay na maging sentro ng atensyon. Ang ekspresyon sa mukha ni Leonardo, ay may halong nakatagong pagkabigla ng magtagpo, ang kanilang mga mata ni Gustavo. Ang huling beses na nakita nila ang isa't isa, si Gustavo ay isa lamang tao na nagsisikap na manatiling nakalutang. Ngayon, siya ay tila isang ibang tao, na may ningning ng tiwala at katuwang na hindi maikakaila. Bumati si Leonardo kay Gustavo ng isang magalang na ngiti, ngunit mayroong tensyon sa hangin. Pareho silang umupo, at habang ang waiter ay nagdadala ng menu, ang katahimikan sa pagitan nila ay halos mahahawakan. Ang dapat sana ay isang casual na pag-usap, ay punong-puno ng mga hindi nasabing damdamin at subteksto. Nagsimula ang pag-usap sa isang formal na paraan, na may mga tanong tungkol sa trabaho at buhay ni Gustavo. Ngunit hindi maikakaila ni Leonardo ang kanyang pagkamausisa. Napansin niya ang bagong gupit ni Gustavo, ang sopistikadong relo na nakasabit sa kanyang pulso, at ang paraan ng kanyang paggalaw na may tahimik na tiwala. Maliwanag na ang pagbabago ay hindi lamang panlabas. Si Gustavo, sa kabilang banda, ay sumagot ng may sinadyang kapanatagan. Nagkwento siya tungkol sa kanyang mga karanasan sa isang kontroladong paraan, na iniiwasan ang pagyayabang tungkol sa kanyang mga tagumpay. Ngunit imposibleng hindi mapansin ang pagkakaiba sa kanyang tono, at sa paraan ng kanyang pagpapakita. Pinag-usapan niya ang kanyang mga biyahe, ang mga proyektong kinabibilangan niya, at ang mga taong nakilala niya. Lahat ay may tiwala na labis na nagkaiba mula sa imahe ng kawalang tiwala at desperasyon na naalala ni Leonardo sa kanyang kapatid. Sinubukan ni Leonardo na panatilihin ang kanyang kaanyuan, ngunit ang kakulangan sa ginhawa ay halata. Madalas niyang iniwasan ang tingin sa menu o sa tanawin mula sa bintana, habang ang kanyang isipan ay nagpoproseso ng pagbabagong nangyari kay Gustavo. Ang ironya ng pagtingin sa kanyang kapatid, na minsang pinagtawanan at nirebuk, na ngayon ay isang taong hinahangaan at iginagalang, ay mahirap tiisin. Sinubukan niyang intindihin kung paano naganap ang ganitong kalaking pagbabago sa napakaikling panahon. Nadagdagan ang tensyon nang ang pag-uusap ay lumipat sa nakaraan. Gumawa si Leonardo ng isang casual na komento tungkol sa mga paghihirap na dinanas ni Gustavo, at si Gustavo, na may kalmadong tono, ay ipinaliwanag kung paano ang mga paghihirap na iyon ay humubog sa kanyang pagkatao. Ang komento ni Leonardo ay tila isang pagtatangkang bawasan ang tagumpay ni Gustavo, ngunit sa halip, ito ay nagbigay din sa kung gaano kalalim niyang naipaliit ang potensyal ng kanyang kapatid. Habang ang tanghalian ay nagpapatuloy, ang mga salita sa pagitan nila ay maingat na pinili. Sinubukan ni Leonardo na magtanong tungkol sa negosyo at mga pamumuhunan, marahil ay umaasang mas maintindihan kung paano naabot ni Gustavo ang kanyang tagumpay. Tumugon si Gustavo ng may tiyak at malinaw na paraan, na pinapanatili ang isang propesyonal na pag-uugali. Ang pag-uusap ay magalang, ngunit mayroong isang malinaw na dibisyon sa pagitan ng dalawa. Si Leonardo ay hindi comfortable, at si Gustavo ay determinado na ipakita na ang kanyang pagbabago ay lehitimo at tunay. Habang ang pag-usap ay papatapos, parehong tumayo at magkaibang nagbati. Nagbigay si Leonardo ng isang pilit na ngiti at nagmadali na paalam, na parang gusto niyang umalis ng mabilis. Si Gustavo, sa kabilang banda, ay nanatiling kalmado at may taos-pusong ngiti. Ang tanghalian ay naging isang sandali ng tahimik na pagsasalungat at makabuluhang pagtuklas, kung saan kinailangan ni Leonardo na harapin ang katotohanan ng kanyang sariling nakaraan at ang nakakagulat na pagbabago sa kanyang kapatid. Ang pag-alis mula sa restauran ay tanda ng pagninilay para sa kanilang dalawa. Bumalik si Leonardo sa kanyang mundo ng luho at katayuan, habang si Gustavo, na may pakiramdam ng katuwang at bahagyang lungkot, ay nagpatuloy patungo sa kanyang susunod na hamon.
Ang muling pagkikita ay hindi nakatanggal sa lahat ng mga isyu sa pagitan ng magkapatid, ngunit ito ay nagsilbing makapangyarihang paalala kung gaano maaring magbago ang buhay, at kung gaano kaposible na umunlad at mapagtagumpayan ang mga pagsubok, kahit na ang nakaraan ay tila isang hadlang na hindi mapagtagumpayan. Ang araw ay nagiging gabi nang umalis si Leonardo mula sa bahay ni Gustavo. Ang pangyayari, na tila simple, ay nagdulot ng malaking pagbabago sa loob niya. Sa paglalakbay pauwi, ang isipan ni Leonardo ay puno ng mga pag-isip at damdamin. Siya ay lubos na nalulunod sa malalim na pagninilay tungkol sa lahat ng kanyang nakita at narinig. Ang nagsimula bilang isang magalang na pagtitipon ay naging isang karanasang puno ng tuklas. Ang imahe ni Gustavo, isang figura na dati ay tiningnan lamang bilang isang kapatid na mas mahirap at hindi pinahahalagahan, ay ngayon ay nakaukit sa kanyang isipan sa isang ganap na bagong paraan. Si Leonardo ay nagsisimula ng maunawaan ang lawak ng naabot ni Gustavo at, higit sa lahat, ang epekto ng kanyang sariling nakaraang aksyon. Pagdating sa bahay, umupo si Leonardo sa isang komportableng upuan, ngunit ang pisikal na ginhawa ay hindi maalis ang emosyonal na kakulangan sa ginhawa na nararamdaman niya. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang buhay at ng buhay ni Gustavo ay mas malinaw kaysa dati. Si Leonardo ay gumugol ng karamihan ng nakaraang taon na nakalubog sa kanyang mundo ng tagumpay at karangyaan, ngunit ngayon siya ay naharap sa isang mahirap na katotohanan, ang kanyang sariling kapalaluan at kakulangan ng empatiya. Naalala niya ang mga salita at kwento ni Gustavo ng malinaw. Bawat detalye ng paglalakbay ng kanyang kapatid ay lumalabas sa kanyang isipan tulad ng isang buhay na imahe. Ang mga magdamag na walang tulog, ang mga hamon na kinaharap, ang walang tigil na pagsusumikap na baguhin ang kanyang buhay, lahat ng ito ngayon ay tila hindi lamang inspirasyonal, kundi isang masakit na paalala ng kanyang sariling asal. Iniisip ni Leonardo ang paraan kung paano niya pinagtawanan si Gustavo, ang paraan kung paano niya iniwasan at pinababa ang pakikibaka at determinasyon ng kanyang kapatid. Naramdaman niya ang isang alon ng kahihiyan nang maalala ang mga sandali kung saan, na may isang ngiti ng pagmamaliit, siya ay nagbigay ng mga sarkastikong komento tungkol sa pinansyal na kalagayan ni Gustavo at ang kanyang estilo ng pamumuhay. Nakita niya ang kanyang kapatid bilang isang biro, isang tao na mababa, nang hindi nalalaman kung gaano siya kamalapit sa pagbabago. Ang isipan ni Leonardo ay puno ng pagsisisi. Napagtanto niya na, sa halip na magbigay ng suporta at pangunawa, siya ay nagpalala ng sakit ni Gustavo sa pamamagitan ng kanyang indifference at pang-uyam. Ang mga salita ni Gustavo, tungkol sa pagtitiyaga, dignidad at pagbabago, ay isang masakit na pagsisi, ngunit din isang tawag para sa pagsusuri sa sarili. Tumunog ang telepono, na nagputol sa kanyang mga iniisip. Ito ay isang mensahe mula kay Gustavo, na nagpadala ng isang simpleng, sana ay nakauwi ka ng maayos. Kung kailangan mo ng makakausap, nandito ako. Ang mga salitang ito, na tila banayad, ay puno ng malalim na kahulugan. Nag-alok si Gustavo ng isang pagkakataon para sa pagkakasunduan, isang tulay sa pagitan ng hinanakit at kakulangan ng pag-unawa. May mabigat na puso at resolutong isipan, nagpasya si Leonardo na kailangan niyang ituwid ang kanyang pagkakamali. Kinabukasan, tumawag siya kay Gustavo, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Gustavo, kailangan kong humingi ng tawad, hindi lamang para sa kung paano kita tinratong dati, kundi para sa hindi pagkakaalam kung gaano ka nagsikap at nakamit. Ako ay bulag sa aking sariling kapalaluan, at hindi ko nakita kung gaano kakalakas at determinado. Tahimik na nakinig si Gustavo, at ang sagot ni Leonardo ay isang halo ng kababaang loob at katapatan. Ngayon ay nakikita ko na ako ay isang hangal. Binago mo ang iyong buhay sa paraang hindi ko kailanman naisip, at ako ay labis na nagsisisi na hindi ko ito nakita ng mas maaga. Nais kong higit pang maunawaan ang iyong paglalakbay, matuto mula sa iyo, at kung papayagan mo ako, magkaugnay tayong muli bilang magkapatid. Ang pag-usap ay naging isang tunay na sandali ng pag-unawa at pagbubukas. Sinabi ni Gustavo sa isang magaan at maunawain na tinig, Leonardo, pinahahalagahan ko ang iyong sinseridad at pagsisisi. Lahat tayo ay nagkakamali at natututo mula rito. Ang mahalaga ay kung paano natin pinipiling magpatuloy.
Nandito ako para sa iyo, at naniniwala akong maaari tayong magtayo ng bagong pundasyon para sa ating relasyon. Nakaramdam ng malalim na ginhawa si Leonardo nang marinig ang mga salitang iyon. Ang pagkakasundo ay hindi agad-agad, ngunit ito ay isang mahalagang hakbang upang paghilumin ang mga sugat ng nakaraan. Mula sa sandaling iyon, nagkaroon si Leonardo ng isang sinadyang pagsisikap na suportahan si Gustavo at kilalanin ang kanyang mga tagumpay. Nagsimula siyang makilahok ng mas aktibo sa buhay ng kanyang kapatid, nag-alok ng tulong at suporta sa kanyang mga proyekto at pakikilahok sa komunidad. Ang pagkilala at pagsisisi ni Leonardo ay hindi lamang tungkol sa mga salita, kundi sa mga konkretong aksyon. Nagsimula siyang makilahok sa mga adhikain na mahalaga para kay Gustavo, tumutulong sa mga kaganapan ng kawanggawa at sumusuporta sa mga inisyatiba na nagtataguyod ng kapakanan ng iba. Sa paglipas ng panahon, ang relasyon ng magkapatid ay nagsimulang tumibay, at ang dating alitan ay napalitan ng bagong pag-unawa at paggalang. Ang paglalakbay ng pagkakasundo sa pagitan nina Leonardo at Gustavo ay isang makapangyarihang halimbawa kung paano ang pagsisisi at pagkilala ay maaring magbago ng mga relasyon at buhay. Sa huli, natagpuan ng dalawang magkapatid ang isang bagong paraan ng pagkonekta, hindi lamang bilang mga kamag-anak, kundi bilang mga aliado at taga-suporta, natututo mula sa isa't isa at lumalago ng magkasama. Ang natutunang aral, paggalang, determinasyon at pagtagumpayan. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog sa horizonte, naglalabas ng gintong liwanag sa lungsod, habang sina Leonardo at Gustavo ay nagkikita sa isang komportableng kapehan, malayo sa mga ilaw at kaguluhan ng nakaraan. Ang kapaligiran ay tahimik, na may halimuyak ng sariwang kape, na nakalutang sa malambot na tunog ng pag-usap sa paligid. Ito ay isang mapayapang tagpo, perpekto para sa pagninilay-nilay tungkol sa landas na kanilang tinahak. Ang kwento ng dalawang magkapatid, na puno ng mga pagsubok at tagumpay, ay naging isang mahalagang aral para sa lahat ng nakinig. Ang pagbabago ni Gustavo, at ang kasunod na paglalakbay ng pagkakasundo kay Leonardo, ay hindi lamang nagbago ng takbo ng kanilang buhay, kundi nagdala rin ng mahahalagang aral tungkol sa paggalang, determinasyon at kakayahang magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok, paggalang at pag-unawa. Bago ang kanyang paglalakbay, nakita ni Leonardo si Gustavo bilang isang taong nasa ibaba ng kanyang sariling antas sa lipunan, isang tao na maaari niyang maliitin ng walang mga kahihinatnan. Gayunpaman, may kakaibang paraan ang buhay upang ipakita ang katotohanan at magturo ng mahahalagang aral. Ang pagbabago ni Gustavo ay isang makapangyarihang paalala na walang sinuman ang dapat husgahan batay sa kanilang kasalukuyang estado. Ang bawat tao ay may potensyal na umangat at baguhin ang kanilang buhay sa mga paraang maaring magulat pa ang mga pinakamaraming nagduda sa kanila. Ang paggalang na natutunan ni Leonardo para kay Gustavo ay hindi lamang isang panlabas na pagbabago. Ito ay isang malalim na pagsusuri kung paano niya tinitingnan at tinatrato ang mga tao sa paligid niya. Naunawaan niya na ang bawat individual, anuman ang kanilang mga kalagayan, ay nararapat ng dignidad at suporta. Ang bagong pag-unawang ito ay hindi lamang humubog sa kanyang relasyon kay Gustavo, kundi pati na rin sa kanyang pakikisalamuha sa iba pang mga tao sa kanyang buhay, personal man o propesyonal. Determinasyon at pagtagumpayan. Ang determinasyon ni Gustavo na mapagtagumpayan ang kanyang mga paghihirap ay isang pangunahing puwersa sa kanyang paglalakbay. Nakaharap siya sa mga magdamag na nag-isa at araw ng pakikibaka, ngunit hindi siya pumayag na ang mga paghihirap ang magtakda sa kanya. Ang kanyang kwento ay isang buhay na patunay na, sa pamamagitan ng pagsusumikap at pagtitiyaga, ay posible na gawing tagumpay ang mga pagsubok. Hindi lamang pinabuti ni Gustavo ang kanyang pinansyal na kalagayan, kundi siya rin ay naging inspirasyon sa marami sa kanyang paligid. Ang aral dito ay malinaw. Ang tunay na lakas ay matatagpuan sa kakayahang harapin ang mga pagsubok ng may tapang at determinasyon. Para kay Gustavo, bawat hadlang ay isang pagkakataon para sa paglago. Ibinuhos niya ang kanyang sakit at pagkabigo bilang gasolina para sa tagumpay, na nagpapakita na ang pagtagumpayan ay isang personal at natatanging paglalakbay para sa bawat isa sa atin. Pag-unlad ng relasyon ng magkapatid. Pagkatapos ng pagkakasundo, ang relasyon sa pagitan nina Leonardo
at Gustavo ay dumaan sa isang malalim na pagbabago. Ang karanasang kanilang pinagsaluhan ay nagdala ng isang bagong antas ng pag-unawa at paggalang sa pagitan nila. Nagsimulang pahalagahan ni Leonardo hindi lamang ang mga tagumpay ni Gustavo, kundi pati na rin ang katatagan at tapang na nagdala sa kanya doon. Si Gustavo, sa kanyang bahagi, ay nakatagpo ng bagong uri ng suporta mula sa kanyang kapatid. Ang relasyon ay umunlad mula sa simpleng ugnayan ng dugo patungo sa isang tunay na pakikipagtulungan, kung saan parehong natututo at lumalago silang dalawa. Naging aktibong taga-suporta si Leonardo sa mga inisyatiba ni Gustavo, habang si Gustavo naman ay nagbigay kay Leonardo ng isang mas mapagpakumbabang at nakapagpapalawak na pananaw sa buhay. Ang pangmatagalang epekto ng karanasang ito ay malinaw sa kanilang buhay. Si Leonardo ay naging tagapagtanggol ng kahalagahan ng pagtingin sa higit pa sa panlabas na anyo at pagtrato sa lahat ng may paggalang at dignidad. Si Gustavo, sa kabilang banda, ay ginamit ang kanyang kwento upang magbigay inspirasyon sa iba na magsikap para sa kanilang mga pangarap at hindi sumuko, hindi alintana ang mga paghihirap. Pangwakas na pagninilay. Ang aral mula sa kwento ng mga magkapatid ay isang makapangyarihang paalala na ang buhay ay puno ng mga pagkakataon upang matuto at lumago. Ang paggalang, determinasyon, at kakayahang magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok ay ang mga haligi na sumusuporta sa paglalakbay ng sinuman. Ang mga aral na natutunan at ibinahagi ni Leonardo at Gustavo ay hindi lamang tungkol sa kanilang mga individual na buhay, kundi tungkol din sa kakayahan ng bawat isa sa atin na harapin ang mga pagsubok, suportahan ang isa't isa, at makahanap ng lakas sa kabila ng mga adversidad. Habang ang araw ay lumubog sa likod ng horizonte, sina Leonardo at Gustavo ay nagbigay-pugay sa isang bagong yugto ng kanilang buhay. Alam nila na ang landas sa hinaharap ay puno ng bagong mga pagsubok at oportunidad, ngunit handa silang harapin ito ng magkasama, na may mas malalim na pag-unawa sa tunay na kahulugan ng paglago at pagbabago. Ang kwentong ito ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon kung paano maaring magulat at magturo ng mahahalagang aral ang buhay, na nagpapatunay na hindi alintana ang mga pagsubok, ang paggalang at determinasyon ay palaging magbubukas ng daan para sa mas magandang hinaharap.